everyone and welcome to a new episode of Surprise Guest with PR Kanghel, kung saan bawat episode ay isang, syempre, malaking sorpresa. Hindi natin alam kung sino makakausap natin, pero inaasahan natin na ang bawat talakayan, bawat pag-uusap will be one exciting, fun conversation, totally unexpected. And so for today, just like any other normal episode day, magkakatanggap tayo ng isang set of clues. Dapat sabay-sabay tayo manghuhula. Okay, una. Madalas siyang marinig sa umaga. Second clue. Marami tayong napapakinggan sa umaga. Anchor siya sa Super Balita sa Umaga nationwide at anchor din sa Saksi sa WB. Alam ko na kung sino to. At ang laki ng ngiti ko kasi kanina parang narinig ko na yung boses niya. Isang salita pa lang niya, alam ko na agad kung sino siya. Ang surprise guest natin for today, I'm sure of this, walang iba kundi si Joel Reyes Zobel. Uy! Alam ko kung nasan ka. Surprise! Alam mo kung nasan ako, ha? Yes, nahulaan ko kaagad. Tambayan natin to. Sana pala, pinuntahan na lang kita dyan. I'm good. How are you? Surprise! Na-surprise ko ba? Kasi nung narinig kita, parang nagma-mic test ka. Sabi ko, alam ko na kung sino yan. Sino ba namang hindi makakakilala sa boses ni Joel Reyes Zobel, di ba? Kahit yung ibang partner ko nga na araw-araw kong kasama, hindi ko agad mabobosesan, pero ikaw mabobosesan ko kaagad. Ganon ka-unique, no? Ganon ka-unique. Parang galing sa Paul. Ganon ka-unique. Uy, kamusta, Joel? Alam ko nga, ikaw ay very busy at tuwing umaga ay sunod-sunod ang trabaho. Pero thank you at ngayong may konting break ka ay makakapagkwentuhan tayo. Ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Wala. Yung pag-aalaga ka lang ng anak. Yun lang nga rin pinagkakabalang pagkatapos ko magprograma sa umaga. Ano mo naman ako, homebody Hindi man ako matapay sa labas. Diretso na kaagad sa bahay. Wow. Alam ko na ikaw ay isang girl daddy. Very sweet ka. Nakikita ko yung mga posts mo. Na-enjoy mo ba ang pagiging girl daddy? Nako, sa totoo lang, oo. Nung Father's Day nga, namasyal kami. Sabi ko nga sa misis ko, parang hindi Father's Day to, parang Daughter's Day kasi siya natuwa ako nahirapan nung kami namasyal. So, marami bang pinapabili? Marami pinapabili, tapos madalas magpakarga, alam mo yon. Kailangan talaga, malaki yung braso ko Very close sa tatay. Daddy's girl siya talaga. Daddy's girl, Daddy's little girl forever. Oh, wow. Ilan taon na ba siya? 6 years old. Ano siya, incoming grade 1. Recently, nabili kami ng mga band. Kasi only daughter to, only child. Ngayon ko lang na-realize na mahal pala magpaaral. Bumili kami ng bag, bumili kami ng uniforme. Ngayon ko lang na-realize nung araw kasi 5 kami pinag-aaral ng mga magulang. Ito, isa lang pinag-aaral ko pero nakakagulat pala gastos. Oh, naku. Tapos umpisa pa lang yan kasi grade 1 pa lang siya. Totoo. I still have a long way to go. No? So, we'll take it in stride. Alam mo naman. Na-enjoy ko ngayon Na-enjoy ko kasi matagal namin hinintay ito Nung dumating, all out tayo. Pag sinabi mo matagal ninyong hinintay yung pagdating ng baby nyo, ilang years na kayong sumusubok? 14 years kaming kasal. Noong mga panahong yon, nagtatangka kami pero hindi dumarating. Parang natanggap na namin na kami dalawa na lang. Ang asawa ko si Bades. So, but when you least expect it, dumating. I had Yeezy, my daughter, when I was 50 and my wife gave birth to her when she was 44. So, medyo, kamatans na kami nagkabi. 14 years kayong married at the time na nanganak si Bades? Oo. Okay. Years. Sabi mo, it came when you least expected it. So that means nung time na dumating si Easy, parang medyo give up na. Kumbaga give up na. Parang tanggap na namin kaming dalawa na. Pero dumating, hiningi din actually namin sa Panginoon. Since then, alam mo naman, kalimutan ko lang mag-golf Nilalago-golf ko. Magwala na dumating siya. So, almost 6 years na ako intermittent golfer. Dati kasama ko sila Igan. Regular golfer kami. Big Sabado, meron kami regular Saturday golf. Pero nung dumating siya, sabi nga ni Igan sa akin, ako, pagbalik mo ng golf, senior ka na. So, sabi ko, okay lang yan. Tagal ko naman hinintay ito. Ano ba yung mga challenges having a baby or having a child later on in life? Dahil 50 na ako nung dumating siya, masakit na yung likod natin. Sabi nga hirap na rin ako magbuhat. Parang sa itsura mo, hindi halata. Isa ito sa dahilan kung bakit ako nag-exercise araw-araw Kasi syempre, gusto kong tumagal ang buhay ko para sa kanya. Gusto ko syempre makita siyang graduate, kung makita ang kinakasal. Syempre, gusto ko makarga yung apo ko. Binibilang ko, by that time siguro, naku po, tayo lolo na Tinatangka akong magpabata para maabot na ko yung
Pero hindi ba ang lakas makabagets na may maliit ka pang anak? Totoo. Kaya lang, minsan malakas din maka-insulto. Ano ba yun? Ay, kasama niyo pala yung apo niyo. Parang hindi ko naman iisipin na ikaw ang lolo. Dahil kaibigan kita eh. Pag stranger na nakakita. Ganun kagad ang dating. Ang ganda-ganda naman ng apo mo. Pero ibig sabihin ngayon, syempre, 6 years old sa parang mga cartoons pa pinapanood niya. So lahat ng mga Disney character kilala mo. Tapos eventually, Totoo. pag teenager na siya, edi at least alam mo pa rin kung anong uso sa mga bagets by that time, di ba? Totoo yan. Sa kotse ko nga eh. Puro Disney songs. Pero ngayon, nag-evolve na siya. Gusto niya Taylor Swift. Bisa kabisado ko na rin yung mga dialogue ni Peppa Pig. Nakakabata. Parang ang nai-imagine ko si Joel Rizabel, galing sa radyo, galing sa show niya sa DZWB. Pagpasok niya ng kotse, bibirit ng Disney o kaya Taylor Swift habang nagdadrive. Matindi. Alam ko na kanta lahat ni Taylor Swift kasi every time nasasakay na sa akin, please play Taylor Swift. Grabe! So, Swiftie ka na rin. Yeah, parang gano'n na nga eh. Swerte ko nga dahil Singapore nag-concert si Taylor Swift kasi kung dito nag-concert ka, malamang mangutang ko sa iyo ng pambili ng ticket. Baka ako yung mangutang sa'yo. Sige nga, anong paboritong kanta mo ni Taylor Swift? Kung kabisado mo na yung ano niya. When I hear it, talagang napapasaya. makakasabay ako. Pero paulit-ulit na lang, alam mo yun, yung kanyang mga album sa iTunes, sinashuffle ko na lang. Para tuloy-tuloy yung tugtog eh. Minsan, napapasayo yung anak ko sa likod. Alam mo yun? Sabi ko, get back to your seat and buckle up. Nakakatuwa rin. Nakakatuwa na makita namin at mapakinggan namin yung mga kwento mo as a father. Kasi syempre, sanay kami sa'yo na, very serious sa commentary mo pagdating sa DZWB, sa Super Balita sa Umaga. Parang, this is a whole different side of Joel Rizabel. Pero syempre, ako nung nakilala kita, boses ka rin kasi hindi lang ng radyo, pati ng 24 oras, di ba? Napaka-iconic rin nun. Pero ba, ikwento sa amin, paano ka ba nag-umpisa bilang isang broadcaster? Dati ako nagtatrabaho sa gobyerno. Marami ako trabaho sa Department of Science and Technology. Ka-cameraman ako doon. May script writing. Pero since contractual lang ako, siguro after a year and a half of working sa gobyerno, suddenly, hindi na nirenew yung kontrata ko. Balik ako, I was working at the same time. Ako yung nag-aaral. One time, yung dean ko sa Lyceum of the Philippines, sabi sa akin, merong audition sa Radio Veritas, yung commercial Radio Veritas. After the revolution, 1986 revolution, nagbukas sa Radio Veritas as a commercial station. So sabi niya, subukan mo, baka pwede kang, kasi ang feeling sa akin ng dean ko nung araw ako yung isa sa mga pambato nila So sabi sa akin, audition ka, and I auditioned this commercial CNN Veritas pa no. Luckily, tanggap ako in 1991. That was the time I started my career in broadcast. Kumbaga, I'm celebrating my 33rd year in the industry. Medyo matanda na rin ako, mga kasabayan ko na si Egan. This year, 33 years na ako sa industry. Ang course mo nung college? AD Mass Communication. Nung araw kasi, pangarap ko ng maging newscaster. Gusto ko lang magbasa ng balita. Nung ako'y maliit, as early as 7 years old, alam ko na yung gusto kong gawin. Napapanood ko dati dun si Jose Maribeles. Si Jose Maribeles, ewan ko kung natatanda mo siya, Pia, isa sa mga matitigas nating anchor sa Channel 7 niya. Nung araw, ganda ng boses, tapos, ano ba yun? Authoritative pagka nag-deliver ng balita. Sabi ko, yan ang gusto kong maging. Pinangarap ko na nung araw pa. Pag newscasting, at magbasa lang ng balita. Pero later on, Mike developed me into a commentator. Ayun, commenting on issue. Wow! Ganun pala nag-umpisa. So, alam mo, usually, di ba yung mga broadcasters, some of them, bata pa lang gusto nila. Pero parang ang dami ko rin na-interview na later on lang nila na-realize na gusto nila maging broadcaster. Tsaka feeling ko, mas common sa babae na gusto nilang maging broadcaster kesa sa lalaki. Tingin yata, ano ba yun? Siyempre, lumalabas sa TV, naririnig sa radyo. Yun siguro sa mga driving force. Kaya maraming may gusto dito sa buhay natin. Oo nga. Actually, hindi nila alam na napakahirap, no? Mahirap. Matinding responsibility. Nakaatang sa balikat. Hindi siya ganun kadali. Isa talaga sa mga very iconic about you is your voice. Bata ka pa lang ba? I mean, syempre, bata ka pa, hindi pa ganun kalalim yung boses mo. Pero kailan mo napansin na, wow, parang kakaiba yung boses ko? Elementary ako. Elementary, malalim na. Malaki na yung boses ko talaga. Parating ako nasa row 4 kasi nga, laki ng boses ko doon ko sa likod. Yung aking teacher, doon ko sa likod. Parang lalaki na yung boses masyado. Ang aking mga tsuhe, malalaki
tao eh. So ang boses nila malalaki din. So siguro sa mother side ko na ako yung boses. Pero ano to wala siyang modulation Talagang natural na Oo nga eh. ganun talaga eh. Ewan ko ba. Sabi ko sana, buti na lang din, malaki yung boses mo. Kasi ikaw ay malaking tao. Kasi naman, ang laki mong tao, tapos ang liit ng boses mo, di ba? Totoo yan. Mahirap na yun. Nabanggit mo rin kanina, Joel, na si Sir Mike ang nag-direct sa'yo papunta sa commentary. Ano ba yung naging role niya sa career mo? Siya ba ay naging parang mentor mo talaga from the very beginning? Ay, oo. Totoo. Kasi nung araw, feeling ko magre-retire na ako sa Radio Veritas. Kasi I was on my 10th year. Sabi ko, mukhang dito na ako magre-retiro. Siguro nung 1999. What I was looking forward, malaki na rin siguro yung retirement na kukuha ko dahil 10 years na ako eh. One time, kasi si Mike, nakakasama ko siya sa beat. One time, tumawag si Mike sa akin. Kasi nagkakasabay na kami sa mga coverage sa Sunog. Di ba kasi bossing na ng network yan. Pero nagko-cover pa rin ng Sunog eh. So nagkakasabay kami. Nakilala niya ako. Doon kami nagkakilala. Tapos one time, siguro it was on a Thursday, he called me up, sabi niya, Joel, kailangan ko ng anchor sa umaga. Kailangan ko ng early newscaster. Baka pwedeng lumipat ka na rito. Hindi ka bang simula na sa Monday? Bilis Thursday niya ako tinawagan, tapos Monday ako pinagsisimula. Sabi ko, sige, Mike, sabi ko lang, yung misis ko, girlfriend ko pa nung araw, sabi ko muna, magko-consulta muna ako. Actually, prior to Mike's offer, inopera na rin ako ng TCMM. I turned it down dahil I really value loyalty. Dahil nagsisimula pa lang ang Veritas nung araw. Sinabi ko naman sa Radio Veritas, I will be here to help you start. Total, sila din na nagbigay sa akin ng break. So, medyo ginalyo ko yung loyalty. Kaya nahirapan ako mag-desisyon na lumipat sa DCW. But eventually, I came up with a decision to transfer. Mm-hmm. And yun, lunis ka. Tinabak ako ni Marek sa early newscast, 4 a.m. to 5 a.m. Ang aga na, no? Oo, aga. Oh. Gano'n mo katagal ginawa yung 4 a.m. to 5 a.m.? Siguro mga 2 taon. Tapos, sabi ni Mike, lipat ka na sa early afternoon. Lumipat ako. Wala kami ng programa. Ang title, Bango na Bayan. Bango na, Bayan! Bango na, Bayan! Ano yun? Yun yung ano ko talaga. Yun yung aking love na programa kasi parang playground ko yun. Ano ba yun? Lahat ng gusto ko sabihin, nasasabi ko doon. Kaya naman parati ako na may bibuhat ni Mike. Kaya yung mga commentaries ko doon, medyo daring. Daming awards ng programang ito. And on my first year, leading Bango na Bayan, nagkaroon agad ako ng award sa KBP Golden Dove Award. Sabi ni Mike, very proud si Mike kasi during the speech, he was accepting the award. Sabi ko, para kay Mike. Si Mike parang naging mentor ko na parang tatay. Namatayan ako ng magulang, andun siya parate. Tapos namatay yung biyanan ko ng COVID during the time of COVID. He was there para kong tatay. Kulang na lang pagkakaiba ng dugo. Pero magkama kami at madalas niya akong murahin. Parang tatay nga. Oo. And I miss him. We missed him actually. Oh, I can imagine. And kasi also, because towards the end of his career, kayong dalawa yung magkasama, hindi ba? Totoo. Sa umaga? And eventually, yung time slot niya, yun ang binigay sa akin ni Sir Glenn. Kasi nga, kabisado ko na yung oras. Ano yung pakiramdam na ikaw ang nag-take over dun sa time slot na yon? Naku, tindi ng challenge Pia. Tindi ng challenge. Kasi super balita sa umaga. Consistent number 1. Yung ibang mga programa, minsan natatalo. Pero yung super balita sa umaga, hindi patalo-talo. Kaya napakatindi ng responsibility to keep it afloat, to keep it on the number 1. Pabigat responsibility. Pero naman ang tingin ko dyan, it's a collective effort. Nung nawala si Mike, ang daming taon dapat kapalit niya. Para mapunan yung galing ni Mike. Ako, si Melo, si Porly, si Weng. Yan ang magkakasama para punuan yung void na nawala kay Mike. Si Igan, kailangan collective effort para mapunan yung pagkukulang ni Mike nung siya nawala. If there's one lesson, kumbaga, na natutunan mo kay Sir Mike Enriquez, ano yun? Naku, yung dedication sa trabaho. Alam mo si Mike, ang iba persona niya as a manager and iba persona niya as a public figure. Pagka nasa harapan siya ng mikropono, yung level ng masa, nandun siya. Pero pagka nasa managerial level, nakikipagtagi siya ng iglesia. Ang galing yan. He's good in his job as an anchor and he's excellent when it comes to managerial work. Siguro, masasabi natin, exemplary na human being as a friend. Ganun si Mike Enriquez. I'm sure matagal rin kasi yung
pinagsamahan ninyo, di ba? Oo, 23 years kami nagsama ninyo. Wow! Alam namin also, Joel, na recently, ikaw naman ay nakatanggap ng star, di ba? Sa Walk of Fame sa Eastwood. Naku, imagine, ano yung pakiramdam no na meron ka ng sarili mong star sa Walk of Fame? Ano yan I thought it will never come. Marami na kasi ako mga contemporaries na nabigyan doon. Sabi ko, di ba yan? Tagal naman ng akin. Hindi, pero a feather on my cap. Kasi hindi naman natin ito ginagawa, Pilia, para makakuha ng mga ganyang klase ng pagkilala. Ginagawa natin ito dahil gusto natin tumulong na maging critical thinkers ng ating mga kababayan. Magabayan sila, matulungan silang to discern facts from, fake news. Maturuan sila kung paano tignan ng bawat issue. Ito, kung merong ganitong klase ng pagkilala, bonus na lang. Pero hindi naman natin ito ginagawa dahil gusto natin ng recognition. Pero magandang bonus, di ba? At I'm sure, alam mo kasi kanina nabanggit mo na you went from newscasting to commentary. And yung commentary mo, gaya ng sinabi mo sa Bangon na Bayan, hindi naman basta-basta lang yung commentary, hard-hitting. Paano mo ba pinaghahandaan ang bawat topic? I mean, minsan ba parang kailangan mo rin i-filter sa isip mo yung sinasabi mo? Or basta kung ano maisip mo, talagang pwede mo na sabihin? Interesting topics and insightful conversations with one of the country's veteran and most award-winning journalists, Howie Severino. The Howie Severino podcast was hailed as one of Spotify's best new podcasts and has consistently been one of the top Philippine podcasts since its launch. The Howie Severino podcast. New episodes streams every Thursday on major streaming platforms. Nabanggit mo na you went from newscasting to commentary. And yung commentary mo, gaya ng sinabi mo sa Bangon na Bayan, hindi naman basta-basta lang yung commentary, hard-hitting. Paano mo ba pinaghahandaan ang bawat topic? I mean, minsan ba parang kailangan mo rin i-filter sa isip mo yung sinasabi mo? Or basta kung ano maisip mo, talagang pwede mo na sabihin? Hindi. Dapat well-researched ka and well-read. Kailangan pagka may binanggit ka, it should be backed up with facts. Every time, I always go on board acting like the challenger. Parang hindi bang yung parati kang hungry for, to give out information. Parang gano'n. Parating hindi ka dapat umi-ere nang hindi ka handa. So lahat ng komentaryo dapat pinagahanda. Ano yung paghahanda na ginagawa mo? Parang bago ka ba pumasok or sa gabi pa lang, nagbabasa ka na? Babasa ka na, sa gabi pa lang, manonood ka na ng 24 oras, mapala-line up mo na yung mga issues na gusto mong i-tackle. Papahanap ka ng resource person. Siyempre, you will sum it up and come up with your own commentary on the issue. Dapat well-rounded ka, dapat well-read ka, well-researched ka. Dapat everyday nagbabasa ka. Dapat everyday you should be hungry for information. Kasi parati ko sinasabi sa mga bata, pagka nag-i-interview sila sa akin, ang pag-aaral ay hindi natatapos sa eskwelahan. Hindi porket graduate ka na, hindi ka na gutom sa pag-aaral at pagbabasa. Every day is a learning experience. Dapat parating hungry for information. Nangyari na ba sa'yo yung meron kang nasabi sa ere na parang pagkasabi mo pa lang gusto mo nang bawiin? Maraming pagkakataon dahil nadadala ka ng issue. Dahil siyempre gusto mo tumulong sa tao. Nagagalit ka doon sa nangyayari sa kanila. Nagagalit ka doon sa ginagawa ng kanilang mga pinuno. Minsan nakakapagsalita ka ng hindi maganda. Minsan nakakapagsalita ka ng below the belt. Later on, you will realize, ba't ko ba sinabi yun? So every time na ginagawa ko yun, you'll expect a call from Mike. And Mike will tell me, why did you say that? Maraming explanation na nangyayari. Pero maraming pagkakataon diyan. May nasabi ako na after a few hours, gusto kong bawiin. Ba't ko ba nasabi? So, tao lang naman tayo. Oo nga. Pero from all the parang commentaries you've done through the years, ano yung sa'yo talagang very passionate ka? Meron, anong issue, topic ang talagang pag yun ang pinag-usapan talagang bumibilis yung tibok ng puso mo at talagang kailangan masabi mo yung gusto mong masabi? Alam mo, I've comment on a lot of corruption issues among our leaders. Pero itong nangyayari sa West Philippine Sea, very passionate ako dyan kasi wala dapat gray area dito. Alam mo yun? Dapat it's either Filipino ka o Chinese ka. Ganun lang yun.
wala namang ginagawa masama ang ating administrasyon ngayon kundi paglaban yung ating tapatan. Yun naman ang sinumpang tungkulin nila. Walang compromise dito, Pia. Kasi ang nakikita natin, kinukuha yung ating karapatan. So dapat dalawang bagay lang paglaban mo. Kung hindi mo paglalaban, ibigay na lang natin yung teritoryong yan na dapat ay atin at ating in-explore. So very passionate ako dyan sa West Philippines. Oo. Actually, nasa-sense rin namin yung pagdating sa commentary. Oo. Totoo yan. Ang dami ko kaaway dyan. Ang dami ko kaaway. Speaking of, nangyari na ba sa'yo yung meron kang nasabi to ko sa isang tao na hindi masyadong maganda tapos nakita kayo in person? Maraming pagkakataon. Pero merong talagang opisyal na pikon. Merong opisyal na talaga na miskin na ilang beses po nang in-criticize. Pag makikita kayo, para kayo magkaibigan. Minsan, you will appreciate them. Kasi kanila naman, hindi naman personal yan. Yung iba, pinapersonal. Meron na ako pagkakataon, hindi yan, in-interview ko sa ere, pinagsakan ako ng telepono. Sa malangit na ang kanyang kaluluwa, isang dating mataas na opisyal, hindi niya nagustuhan yung aking tanong, pinagsakan ako ng telepono. So, on the air. Mga avid listeners ko talaga. Hindi nila makakalimutan yun. Every time na nakikita nila, sila matagal na nangyari. I still remember sinasabi nila na pinagsakan ka ni ganito. Sabi ko, bahagi ng teritoryo namin yan. Talagang sometimes we get those kind of reaction. Isang beses pa lang naman nangyayari sa akin. Pero an experience that I cannot forget. Nakita mo ba siya ever in person after nung incident na yun? Never. Okay. Pero nangyari na ba sa iyo yung may natanggap kang banta dahil sa mga sinabi mo on air? Feeling ko lang, pero wala naman akong natatanggap. Text, gano'n. Pero feeling ko na since medyo hard-hitting yung commentary ko, feeling ko parang may masamang just a defensive mode on my part. Kailangan parati ka ready. Maging alert ako parati. Kasi syempre, I think yun yung mahirap rin sa sa pagbibigay ng komentaryo. Pag may sinabi kang hindi magugustuhan ng tao, babanatan ka or baka pwede kang balikan. Pero pag may sinabi ka namang maganda tungkol sa tao, sasabihin nila, ay, biased yan. Siguro kaibigan niya yan. Diba? Parang wala ka nang sinabing tama. Thankless job to. Sabi ko sa'yo, you should take it in stride. 24 years na ako nagko-komentaryo. So, alam ko na yung mga expectations na ganyan. Tama ka dyan, sala sa init, sala sa lamig. Pero sabi nga ni Igan tsaka ni Connie, walang personalan. Di ba? Yun yung programa na walang personalan. Para sa bayan lang to. Para sa ating mas malaking misyon. Yun. Totoo yan. Sabi mo, Joel, nasa more than 20 years ka na in the industry. So ngayon, parang ikaw naman ngayon ang magiging mentor. Meron ka na bang mga parang hinuhubog along the way? Ewan ko, yung anak ko, siguro gusto maging komentarista rin dahil parati akong dinidebate. Ay, nako, 6 years old pa lang, dinidebate ka na. Good luck na lang. Every time na magmamatulin ako ng pagmamaneho, Dad, you're speeding. When you slow down. O gano'n, marami. Tapos, always listen to Mom. Then, baka sila yung magkakuntsaba. Malamang. Sa opisina, marami akong gusto i-mentor ka. Pamisa-misa, pagka nakikita-kita kami sa meeting, natuturuan ko ng konting, binibigyan ko ng konting pointers yung mga bata sa atin. Nagsimula rin naman ako ng reporter reporter, police reporter. Pagka nakakita ako ng mga reporter na may potential. Unsolicited, yung mga pointers binibigay ko. Kahit unsolicited. Anong pinaka-advice mo sa mga gustong maging komentarista tulad mo? Broadcaster tulad mo? Yun, yung parati kong sinasabi na everyday is a learning experience. Huwag kayong dihinto sa pag-aaral. Hindi pa pwede nga lang kumuha ng kurso ng mga bagong kurso. Lalo na ngayon, in the age of technology, kinakailangan mag-important tayo. Kailangan sumabay ka. And your hunger for knowledge should always be there. Always come prepared. Diba? Always act like the challenger, hindi kayo champion. Kasi pag ganun, you will remain on top. Lalo na sa industry. Parating magbabasa, parating mag-aaral. Huwag natin katatamaran. Hindi lang basta naririnig, nakikinig. Kasi in that way, na-absorb mo yung mga napapakinggan. Regardless kung tama o mali. Kasi kung tama, ma-apply mo. Kung mali, iwasan. Kapag sinabi ba sa'yo ng anak mo na gusto niya maging mamamahayag, okay lang sa'yo? Oo naman. Kasi ang tingin ko sa buhay natin, parang binigyan tayo ng mission. Kung papalarin siya at gandin siya na lalanding sa ganitong klase na industry, I would be very happy. I would always tell her, you have a bigger mission. Bigyan ka ng pagkakataon na makatulong, makahubog ng isipan ng mas maraming tao.
Napakaganda nun, no? Pero mahilig sa mahilig sa arts eh. Mahilig mag-painting, mahilig siya sa music, mahilig sa sumayaw. Galing sumayaw. Wow, Nakita very mo, creative. oo, siya, mahilig siya sa drawing. Talaga doon dumanting eh. Para mayangat niya ako sa kahirapan. Joke. Pero mahilig sa arts, sa sining malamang. Nako, and I'm sure with the encouragement from her parents, talagang pwede niyang gawin, di ba? Kahit anong gusto niyang gawin. She will excel in whatever she decides to Lahat pursue. ng suporta namin saan niya gusto. Ngayon, pinatuturuan ko ng karate. Actually, last year pa, Pia, nakatatlong session lang, ayaw. Sabi niya, Dad, I want ballet. I want jazz. Okay. Wow. Sabi ko, sana pinatuturuan kita ng karate para wala masyadong mandigaw sa'yo. Okay lang, sabihin lang niya, tatay niya si Joel Reyesabel, matatakot na yung manliligaw niya. Hindi naman. Mabait ako, mabait. Joel, thank you so much for spending time with us ngayong hapon. Pero hindi pa tayo tapos. Meron kaming quick game para sa'yo. Sure. From Double B, and nandito ka ngayon sa surprise guest. Ang game namin para sa'yo, double choices. Okay? So, bibigyan ka namin ng dalawang choice, kasi nga double. Tapos pipiliin mo lang kung ano yung mas gugustuhin mo. Choice. So, Yes. Good. Go. Okay. All right. First, double choice. Early morning or late night show? Early morning. Nakasanayan mo na no? Tsaka marami ka na pwede gawin sa katapos ng programa sa umaga. Pwede ka nang magliwaliw sa hapon. Alam mo, hindi ko natanong, anong oras ka natutulog? Kasi nga, anong oras ka dapat nasa stasyon? Nung wala pa akong anak, natutulog ako ng alas 9. Nung nag-baby ako, pati si Yeezy, natutulog ako ng mga alauna. Gigising ako ng alas 4. Pero bumabawi naman ako. Bawi ako pagdating ko. Kasi tapos na ako ng 9 a.m. So, uwi ako ng bahay. Hilata lang ako sa recliner ko. Okay na ako. Isa't kalahating oras na tulog. Okay na. Babawi. May siesta. Yun yung siesta mo sa umaga. Yun. Habang tulog pa sila. Nag-late night show ka ba? Hindi. Nung nasa Veritas ako, nagkaroon ako ng shift na graveyard. Pero nung nasa Double B na ako, wala. Umaga talaga. Yan. Early afternoon. Okay. Next, live reporting or pre-recorded na segment? Live recording. Kasi sinanay tayo mag-report na walang editing. Oo. Tayo mga reporter. I-report tayo. As it is, what we see, i-report. Okay sa akin yung live recording. Pero pre-recording, pwede rin. Okay din ako dyan. Minsan mas matagal, no? Kasi may take 2. may mga corrections. Okay, next. Ay, nako, ang hirap naman ng tanong na to. Go solo sa show or may katandem pa rin? Masarap yung may katandem kasi two heads are better than one. Minsan, ala mo, tama ka na. Alam mo si Rowena, si Vice Alcosyon. Minsan yan yung nagkukorek sa akin. Alam mo, kaalam mo ng araw, marami ka na alam. Kung dumating yung katandem, marami pang dapat ka palang malakot pa. Ganda yung may katandem. Oo. Pero may kausap ka, di ba? Oo, ganda. Mas maganda yung may kausap ka. Okay, next. Family dinner or family outing? Pwede bang dalawa? Kasi yan ang madalas namin gawin. Pareho. Kaya lang, di na kami nakakapag-date ng basis ko . May kasama na kayo lagi. Tatlo na kami. Family dinner, very important dahil nakakausap mo, ano ba nangyari sa araw? Kakaroon tayo ng recap. If there are things that you need to improve the next morning. So maganda yung family dinner, nag-uusap-usap kayo. Kasama kayo. Pag teenager na si Zian, magde-date na ulit kayo. Ni ba, Des? Tagal, sabi ko nga. Siguro after 2 years, tayo kasi very clingy pa eh. Ang cute naman, no? Pero nakakatuwa. Kasi ako, isa lang din anak ko, tas babae din. Yeah, nakita ko siya. Natutuwa ako sa post mo kasi naaalala ko nung ganun pa siya kaliit. Parang ganun na ganun. Pero apoy ka na, Pia. Ako, nag-isip mo dapat. Nako, yun na nga, teenager na nga eh. Adult na nga eh. Nako, eto next. Read a book to Yizzy or go on a trip with her? Pareho. Nagabi, nagpapasa kami, mga Bible story. Siyempre, go on a trip kasi ilang taon mo na lang ba pwede siya makasama sa mga ganyang klase ng mga biyahe. Baka nga darating ang 1-2 taon, ayaw na sumama sa inyo. Gusto niya pargada. Pareho, pasa ng libro, at the same time, go on a trip. Tapos papasok na siya sa grade 1, magkakaroon na yan ng barkada. Akala mo, grade 1, wala pang barkada. Meron na yan. Ngayon pa nga lang, preschool, ang dami ng barkada. Nako! Hindi.
Very Ang friendly, galing. very sociable. May pinagmanahan, syempre. Kaya tayo nga sa iyo, baka komentarista to paglaki. Broadcaster. Abangan namin yun, ha? Joel, thank you so much again for joining us today sa isang napakagandang sorpresa. Nakakatuwa. Thank you so much. Baka pwede mong iimbitahan ang ating mga viewers and listeners na ikaw ay hanapin sa Super Radio, DZWB, or sa social media. Salamat, Pia. Ang programa ko po, Super Balita sa Umaga Nationwide, 7 to 8 in the morning. Yung saksi sa WB, 8 to 9. Ang pakiusap ko lang po, po natin si Igan na makapag-recover kagad. Sa Facebook, nandun din po ako sa on the Tauton page. Hindi ako nag-asikaso ng page ko, yung misis ko. So, nasa Facebook din po ako. So, hanapin niyo lang po dyan, Joel Reyes. Thank you so much, Joel. Abangan ka namin tuwing umaga sa radyo. Thank you very much. Surprise! Thank you. This surprise was planned by the team of Louie Andre Magtibay and Opi de los Reyes, edited by Shirley Paghiligan with the amazing people of GMA Integrated News. Don't forget to like and subscribe. Till the next surprise!